Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Kani-kanina lamang po ay nag-umpisa na ang Senado na mag-convene as a impeachment court. At sa obserbasyon natin, naging maayos naman yung ika nga pagdaraos nitong sesyon ng Senado at bandang alas 6, alas 7 ng gabi ay nag-convene na bilang impeachment court ang Senado sa pamumuno ni SP Escudero. So, kung tinatanong niyo kung ano ang nangyari dito sa deliberasyon, ika nga, nung Senado ay syempre, kagaya ng dati, nagpapalitan ng kanilang opinyon ang mga senador. Syempre, inaasahan natin yan laban at para sa impeachment proceedings, ika nga, ng Senado. So, matagal din inabot, mga nasa kulang 8 oras din, mula nung mag-umpisa ang Senado. Pero ang ika nga nakakagulat dito ay yung ginawang hakbang ni Senator Cayetano na nung maghain siya ng isang ika nga suwestyon na ibalik sa Kamara itong impeachment case na to. Na siyempre, nagulat din tayo dahil hindi naman natin talaga naiintindihan ng mga legal na basihan o legal na mga termino na ginamit kani-kanina lamang ng mga senador, lalong-lalo na ni Senador Chis Escudero, at kung paano ito ika nga humantong dito sa pagsisustyon niya hanggang sa napunta na sa argumento sa pagitan ni Senador Cayetano at ni Senador Coco Pimentel at syempre ni Senador Risa Hontiveros na alam naman nating lahat na para sa pagpapatuloy o pag-uumpisa ng impeachment case ni VP Sara. Pero pumasok pa rin dito yung katulad na sinasabi ng maraming kritiko ng mga komentarista both sa mainstream media at sa social media na kung ito nga ba ay tatawid sa 20th Congress. So, kung iisa-isahin pa natin yung mga nangyari o yung mga dating dahilan para mapunta dito sa pagbabalik ng impeachment case sa Kamara ay syempre, inunawa natin ng konti kung paano nga ba. Sa pagkakaintindi ko, sinabi ni Senador Cayetano na baka magkaroon ng ika nga question sa mga legalidad. Napasok pa rin yung Korte Suprema, ika nga, kung may legal bang ika nga basihan na siyempre lahat naman ng nagkukomento na is na tumawid sa 20th Congress itong impeachment na to para malaman siyempre natin pare-pareho kung talaga nga bang nagkasala o dapat ba talagang impeach si VP Sara Duterte. Ito yung sa pagkakaintindi ko lamang hindi ko naman sinasabi na Senador Cayetano ay kumakampi sa mga Duterte. Pero syempre, alam naman natin ang history ni Senador Cayetano sa mga Duterte. So given na yon. Given na yon na siya ay supporter. Itanggi man niya at hindi ng mga Duterte. So, supporter siya. Pero inuunawa kong pilit yung kanyang pangangatwiran. At sa tingin ko lang naman, may punto naman siya, may punto siya na baka magkaroon ng question nga namang legal
kung uumpisahan ng 19th Congress itong impeachment na to, at kung tatawid at kung ipipilit na itawid sa 20th Congress ay baka magamit. Well, ayon sa kanya, sa pagkakaintindi ko, baka magamit pa ito ng depensa para mapawalang bisa ang impeachment at ika nga daanin ito sa legalidad. So parang sa pakiramdam ko, again, hindi sa ipinagtatanggol ko si Senador Cayetano ay ayaw niyang mangyari yun. So, sinabi naman niya na gusto niyang tumawid sa 20th Congress ito. So, ang naging diskarte ng butihing senador ay ibalik, ika nga, yung impeachment sa Kongreso at ang ika nga, ang tatanungin, makakaintindi ko ang tatanungin kung interesado pa ba ang Kongreso, ang Kamara, na ipagpatuloy itong impeachment na to. Parang ang pagkakaintindi ko, ang nais malaman ni Senador Chis Escudero ay kung interesado pa yung papasok na 20th Congress ng Kamara. Nais niya na yon ang magdudod o magsusog, magsalita o mag-approve na oo, ito ang gusto namin. At syempre para kumpirmahin din kung yung bang impeachment ay lumagpas na ng 1 taon. Kasi sa pagkakaintindi ko, kapag yung impeachment case ay ika nga inabot ng 1 taon, hindi na maaaring talakayin sa susunod na taon. So may question din doon na nais ni Senador Chis Escudero na malinawan, ika nga. So, masasabi ng mga kritiko na parang pinagtulungan o pinagplanuhan ni Senador Chis Escudero at ni Senador Cayetano itong galaw na to dahil nakita ko dun sa sesyon, nanood tayo ng sesyon, hindi naman sa Senado mismo, sa internet din, nakita natin yung buong proceeding nung deliberasyon ng impeachment ay para bang nakita kong tinawag niya si Senador Cayetano siguro para malaman kung tama ba yung gagawin nila, kung legal, siguro ganun. Pero sa mata, siyempre, ng mga supporters at nais o nagnanais na matuloy itong impeachment na to, siyempre, para bang ika nga, nakita nila na kumampi si SP Escudero kay Cayetano, kaya natutulak itong itong suwestyon. Hindi ko alam kung paano ang tamang terminong dapat gamitin dito. So, ang gamitin na lang natin, siyempre, dahil hindi naman tayo eksperto, yung suwestyon ni Cayetano na i-remand, ibalik na lang. Reframent ba o ibalik sa Senado, sa Kamara, yung impeachment at ang nais nila, yung 20th Congress ng Kamara at yung magpapasok, yung 20th Congress naman ng Senado, ang siyang formal, ika nga, na didinig nito nga impeachment na to kung interesado pa rin ang Kamara. Pero siyempre, meron tayong sariling interpretasyon dyan. Ipagpalagay na natin na kampe si Cayetano, si Escudero sa mga Duterte. Well, kitang-kita naman na aminin man at sa hindi ni SP Escudero, talagang in a way, sa legal na paraan, ay dinelay niya yung impeachment ni VP Sara.
yun talagang hindi niya maitatanggi yun. Pero syempre, legal yung ginawa niya. Dahil umayon naman yung mga kapwa niya senador nung i-delay niya ng June 2 at nung isulong pa niya ng June 11. Syempre, may mga debate pa rin mangyayari dyan. Pero eventually, pumayag pa rin sila. Dahil sa numero. Diba? At nasaksihan natin kanina yan. So, nalaman natin na malaking bulto ng mga senador, itong 19th Congress na to, ang talagang pabor sa mga Duterte. Yung ba't sinabi ko noon sa aking mga video, ito yung tinatawag na political survival. At the same time, maganda yung naging diskarte ni Cayetano. Hindi ba? Sila ang magkakarga. Parang nakikita ko ipagpalagay na uli natin na itinuloy. Inumpisahan yung impeachment case ni VP Sara. Pero maiksi lamang yung panahon. Nagugubulit para sa paglilitis na to. At kung hindi matatapos nito, magkakaroon siyempre ng problema ang Senado. At mauubliga, mauubliga na itagos nila ito sa 20th Congress na kung saan nag-aantay din ang problema pagdating naman sa legalidad ng pagtutuloy ng impeachment na to. Siyempre, magkakaroon pa uli ng debate yan dahil papasok yung 12 bagong senador. Sasama dun sa 12 maiiwan. So, magkakagulo. So, mas lalong tatagal sa tingin ko yung impeachment. Ngayon, siyempre, yung mga kritiko ngayon, itong mga oras na to, nagpipiesta ang mga pro at against sa mga Duterte na mga vloggers. At yung iba naka-live ngayon, kung hindi ako nagkakamali, may mga nakita akong live. At ipinapahayag nila yung kanilang pagkatuwa at pagkadismaya. Siyempre, yung pro at against sa mga Duterte ay nagkakandara pa ngayon sila sa pagbibigay ng kanilang sarili. Tayo rin naman. Pero siyempre, kailangan lawakan din natin. Katulad na sinasabi ng mga senador, lawakan natin ang ipapanawa natin. Kung titingnan ko sa punto de vista ni Senador Cayetano, hindi direktang pagsuporta sa mga Duterte yung ginawa niya. Parang simple inayos lang yan. Hindi ba? Inayos lang niya yung yung sitwasyon dahil kung aapurahin itong impeachment na to at pipilitin nilang matapos sa loob lang ng 25 días, magiging magiging hilaw yung magiging desisyon nila o yung magiging katapusan ng 19th Congress dito sa impeachment case ni VP Sara at tatawid nga ito sa 20th Congress, mas lalong tatagal dahil syempre, hindi natin masasabi yung ilan sa mga senador na nanalo, yung 12 bago, ay may mga matatalino din dyan, may mga nakaranas din na rin ng impeachment dyan na maaaring kumistyon sa legalidad ng pagtawid ng impeachment case ni VP Sara from 19th Congress to 20th Congress. Siyempre, sasabi ba ninyo na yung 12 na yun ay nakasuporta at para sa impeachment? Siyempre, alam naman natin na hindi. So, magtatagal. Yun ang nakikita kong gustong iwasan ni Senador Cayetano. Hindi para kumampi. Para maiayos yung magiging proseso. Hindi ba? Kesa sila ang mag-umpisa nung impeachment case, manapa na yung 20th Congress na ang mag-umpisa at sa ayon din sa paliwanag, sa pagkakaintindi ko, sa sinabi ni SP Escudero, ay mag-uumpisa na silang magpadala ng mga sumon, ng mga imbitasyon, ng mga paliwanag sa mga may kinalaman dito sa impeachment na to. Magmula sa prosecution,
hanggang sa depensa, para na sa ganun yung kung ano man yung mga dokumento, yung kaya nilang matapos nang hindi makukompromiso ang impeachment trial, kung legal ang pag-uusapan, ay gagawin na nila ngayon. Pero syempre, ah hindi mo rin naman masisisi yung mga ika nga mga senador na pabor na sila na o matuloy na, maumpisahan na itong impeachment case ni VP Sara ngayong 19th Congress at kung kakapusin, itagos na ng 20th Congress. Hindi ko rin sila masisi. Maganda rin ang argumento nila. Lalo na nung nagpapalitan na sila ng mga artikulo sa batas ng kanilang mga house rules, doon na medyo sa tingin ko, sa obserbasyon ko sa palitan ng kanilang talakayan, doon na nagkakaroon ng komplikasyon. Masasabi kong parehong magkasing bigat lang ang kanilang sinasabi sa magkabilang panig. Samantalang kayong Senador Peter Cayetano, isang suggestion lamang na pwedeng tanggapin o tanggihan ng kanilang mga kasama na kapwa senador. Pero syempre, kung dudumihan ko ang aking pag-iisip, alam ni SP Escudero at ni Senador Cayetano na kung madadala sa bilangan itong pagbabalik ng impeachment case sa Kamara, panalo sila dahil alam nila ang numero lamang. So, 18-4, 18-5 yung naging resulta. Yung 18 pabor sa ibalik sa Kamara at yung 5 na na-tuloy. So, sila na rin na nagsabi, it's a numbers game. So, natalo sila sa numero. So, kumbaga, nararamdaman ko rin yung pakiramdam ni Senador Pimentel na alam nilang konti ang numero nila, pero ipinilit nila kasi may nakita silang at tingin ko may nakita silang konting pag-asa na maumpisahan na to. Kasi oras na maumpisahan na to, mai-scrutinize na lahat yung mga ebidensya legally sa isang impeachment court na makakaapekto sa magiging desisyon ng mga senador na maiiwan at doon sa mga incoming senators na papalit doon sa mga gagraduate. Siyempre, magkakaroon na sila ng general idea kung medyo guilty ba si VP Sara o isa pa. Sinabi ko ito sa sa mga videos ko noon na itong impeachment case ni VP Sara is all about political survival, political interest ng bawat isa. Ngayon pala pinag-uusapan na yung 2028 national election. Samantalang yung iba sinasabi, hindi dapat pag-usapan yung 2028 national election, walang kinalaman yon dito sa impeachment case na ito. Which is, patingin ko, hindi totoo. Dahil si VP Sara is one of 3, 4 strongest candidate that will or might win the presidency in 2028. So ngayon pa lang ginagawa na lang para. Natural. Ako man, malaman ko yung isang kandidato na yon, malakas na kandidato, iisip na ako ng paraan para maibagsak siya. Lumang politika, bulok na politika, pero paulit-ulit na lamang na nangyayari. May kinalaman ito sa 2028 national election. Ngayon, ano ang nakapagtataka dito? Siyempre, bakit ibinalik sa Kamara? Ito ang sagot dyan. Tingin ko, isa sa maaaring maging sagot. Ibinalik ng Senado, gamitin na natin yung terminong bola, ibinalik nila yung bolas sa Kamara para pag-aralan uli o para patibayin ayon sa salita ng Senado ang kanilang impeachment case laban kay VP Sara. Nais nila na magdesisyon yung 20th Congress. Kung itutuloy ba nila to, kung suportado pa rin ba nila ito.
At kung suportado nila ito, lansyahin lang nila at ipresenta lang nila sa Senado, sa 20th Congress na Senado. From lower house ng 20th Congress through the upper house of the 20th Congress. Pero, syempre, pag ibinalik na sa kanila ang bola, magkakaroon na ngayon ng agam-agam dito sa mga bagong kongresista na tatalakay dito sa impeachment na to. Dahil, kapares na sinabi ko kanina, political survival ang pinag-uusapan. Yung political career nila ang pag-uusapan. So ako, nakikita ko dito, magkakaroon na ng agam-agam kung sino ang susuporta dito sa impeachment na to sa Kamara. Siyempre, iisipin ko, ako yung nasa Kamara, iisipin ko rin yung political survival ko. Ang isa sigurong magagawa ko bilang kongresista, alamin kung gaano ba kalaki ang naging boto ng mga pro-Duterte candidates sa aking distrito, itong nakaraang eleksyon, at kung makikita ko na malaki ang naging bilang magmula na sa mayor hanggang sa kanya sa pagiging kongresista, sa gobernador, pag-iisip ako, magdadalawang isip ako dahil kung ganong karami ang pro-Duterte na bumoto dito sa mga kandidatong sinuportahan ng mga Duterte, manganganib ang aking political career. So, maaring nung una, kung kabilang pa ako dun sa 19th Congress, at pinalad akong manalo at mapapabilang uli ako sa 20th Congress, mapapaisip ako kung dapat ko pa bang suportahan ito dahil nagulangan kami ng Senado. Ibinalik sa amin yung bola. So, dinaan sa technicality. Tandaan nyo, sinabi ni Senador Miriam, nasirang Miriam Defensor Santiago noon, the law is all about technicalities. Kaya nga, hindi ba? Walang batas na nalikha. Hindi lang siguro dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ang absolute na batas. Maraming technicalities yan, kaya parang medyo na-divert sa ibang pangangatwiran. Kaya nga may mga abogado hindi ba? Kahit sabihin mong guilty ka na, kung madadali naman sa technicality yung pagkakahuli sa'yo, madidismiss ang kaso. So, ginamitan sila ng utak ni Senador Cayetano. Bakit kami ang magbibitbit nito? From 19 to 20, dalawang Congress ang maapektuhan. Yung 19th at 20th Congress ng Senado. So, bakit kinakailangan kami ang mag-suffer? Hindi ba? Samantalang kayo, hindi kayo magsasuffer. Either way, makikinabang kayo sa magiging desisyon namin. So, ang ginawa ngayon ng pobreng senador, ibinalik niya. True technicalities sa Kamara, itong impeachment na to. Ang naging tanging katwiran na lamang ni Senador Coco Pimentel, outgoing Senator Coco Pimentel, ay nakakalungkot, nakakarimarim, nakakahiya itong nangyari na to. Siyempre, natural, sasabi niya yun dahil patalo sila. Masasabi mo na rin na indirectly, parang hindi na-delay itong impeachment na to. More on, pwede na rin mag-qualify ito na dismiss yung kaso ni VP Sara. Dahil pagdating ng 20th Congress naman, ang aasikasuhin sigurado ng mga abogado, ng mga magtatanggol kay VP Sara, ay yung legalidad ng impeachment case. So, ako more on kung ano yung idudulot nito dito sa mga kandidato na tatanggap ulit at obligadong tanggapin na ibinalik na impeachment case na to. Well, indirectly, ako masasabi ko to, talagang parang nabasura, semi-basura, hindi ba? So, ayusin nyo yan. Ngayon,
etong 20th Congress nyo sa Kamara, sila magpasa. Di ba? Kasi ang naging problema dito, last minute nga namang isinadmit na sa Senado to, at kasi hindi na nakikita ko yung problema na maaaring abutin ng isang politiko, kahihiyan, pagbagsak ng kanyang political career, ipinasa kagad nila sa Kamara. Sa Kamara, sa Senado. Hindi nila alam, matalino yung Senador Cayetano. Naibalik nila. Pero again, sinabi ko, nilalawakan ko lang yung aking pananaw patungkol dito sa ginawang hakbang ni Senador Cayetano. Meron pa nga pagkakataon nagpasa o nag-privilege speech si Senador Bato de la Rosa. Ia-upload ko kasunod nitong video na to. Yung kanyang ginawang manifestation sa pagtutol, manifestation ba o resolution? Bahala na kayo. Sa ginawa niya nga privilege speech, ay hayagan niyang ipinababasura itong impeachment case na to. At yun ang naging hudyat na indirectly tulungan siya kung papaano niya maa-achieve yung nais niya. Kumbaga, kesa ibasura, bakit hindi natin i-refremand or ibalik for clarification kung yung bang 20th Congress na papasok sa Kamara ay interesado pa rin ituloy itong impeachment. So, yun lang. Ganun lang kasimple. At kani-kanina lamang din, nakita natin yung mga sikat, mga ipinagpipitaga nating mga political analyst at political commentator na nag-comment na nagawa nila yun, nailusot nila yun. Well, yan ang resulta ng pagiging isang well-seasoned politician and well-seasoned lawyer. Hindi natin kayang tapatan yan. At sigurado, mamayang pagliwanag, laman yan ng lahat ng balita o laman yan ng mga headline yan ng mga news agencies at mga vloggers na rin sa ating bansa. So, aalamin natin kung ano pa ang mga magiging kaganapan dito sa nangyari na to. Pakinggan natin ang kanilang mga magiging argumento at magiging katwiran sa ating mga mamamayan dito sa nangyaring pagbabalik ng impeachment case magmula sa Senado pabalik sa Kamara. /semi-ibinasura. So, maraming salamat po mga amo at magandang araw po sa inyo.